everyone! Thank you sa mga nanonood sa mga videos ko. Salamat sa inyong pagsuporta at pagsubaybay. Sana subaybayan nyo palagi yung mga videos ko, panoorin nyo. At saka sa mga baguhan pa dyan, sa hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please hit the subscribe below and hit the notification bell. And of course, hit all para updated kayo sa mga new upload videos ko. So, ayan na guys. So, today, I just decided to create some video about my experiences here pagdating ko dito sa USA. By the way guys, laking probinsya na pala ako. I came from Surigao del Norte. I was born there. Yan ang home city ko, yung Surigao del Norte. Yung mga salita namin is jaon-jaon, uno man badya. Ayan. So, kaway-kaway dyan sa mga Surigao nun sa buong mundo. Kaway-kaway mga Surigao nun dyan. So, today guys, i-start ko na yon i-share sa inyo yung life at saka experiences ko pagdating ko dito sa US. But before that, I'm just tell you about nagkakilala kami through pen pal. So, ayan guys. Before kami nag-decide na magkita sa isa't isa. Yung story namin, love story, hindi na kagaya ngayon. So, easy na talaga yung pag-communicate this time through social media and everything. Kahit saan na ngayon, madali na lang ang communication sa isa't isa. So, sa my life, my situation before is so hard kasi through pin pa lang siya. So, padaan lang sa sulat for a while, and then alam mo na matagal yun makareply kasi matagal din dumating sa atin sa Pilipinas, at saka pag reply mo rin matagal din yun ang pagdating dito sa USC. So medyo na easy yung communicate namin sa isa't isa, pero okay lang guys kasi nag-work out yung relasyon namin before. So ayan guys, so kaway-kaway sa mga life na kagaya ko na nagkaasawa through pen pals. Ayan guys, mga proud sa pen pal para yan before, long years ago. So ayan guys, so today i-share ko sa inyo kung anong nararanasan ko talaga pagdating ko dito. Alam niyo guys, doon pa tayo sa Pilipinas, yung mga iniisip natin about America is napaka high talaga. High yung expectation natin kasi iniisip natin na super mayaman, super nandito na lahat. Yun ang naiisip natin kasi nakikita natin yun sa mga movies na super yung makikita natin is yung walang mga kahoy, mostly yung mga big buildings lang nakikita natin. Yun ang talagang nasa isip ko before. Sabi ko, oh my goodness, I'm so excited to go sa Amerika. Ganyan guys. Napaka-excited before papunta pa lang dito. Kasi hindi natin alam kung ano talaga sa real life ang Amerika. So ayun guys, so by the way, lumaki ako sa Pilipinas sa probinsya. Then our hanap buhay is magsasaka. Yung pamilya ko, magsasaka yung hanap buhay namin. So, yung kinalakihan namin talaga, yung sa province talaga na life. Life din namin is yung probinsya style. So, magkaiba talaga yung pagdating mo sa sa mga big cities. Iba yung yung lifestyle nila kaysa compare sa probinsya. Yun sa probinsya is lalo na enumerate natin yung mga sa pagkain. So simple. Nasa mahirap kami na sitwasyon doon sa Pilipinas talaga. Yung kinalakihan ko ayon. So yung pagpaligo namin, kung maliligo kami, wala kaming faucet guys. Yung ginagawa namin is pumunta kami sa spring, doon kami maliligo. Pupunta kami doon na magdala ng mga langgana sa Bisaya. Then at the same time, while maliligo, maglalaba na kami guys. So yun,
dinadala namin yung mga lalabahan namin papunta sa spring kasi doon kami maliligo guys. Yun. And then sa probinsya talaga ganyan, yung spring, so doon ka lang magdala ka ng tabo. Yun, ligo-ligo mo diyan doon sa sa tubig kasi wala namang fusit. So sa kalaunan nagkaroon kami ng yung gripo, yung fusit sa amin. Then yun lang talaga kapag maliligo kami guys, wala kaming special na area na pang shower, ganyan. Nandoon kami sa labas maliligo. Yun, maliligo kami with clothes. So yan ang kinalakihan ko guys. Very simple life talaga kasi mahirap lang kami. So, yun ang kinalakihan namin. So, yan guys. So, lumaki talaga ako sa probinsya. So, I'm a probinsya girl talaga. Yan na naikwento ko sa inyo yung life ko doon sa probinsya kasi naging big differences pagdating ko dito sa USA. Kasi yung lifestyle nila dito is very high standard. So, talagang very big adjustment talaga yung ginagawa ko guys. Grabe yung experience ko. Natatawa ako pag naalala ko yung first time ko dito pagdating ko dito sa US. Yung first time na mga experiences ko. Talagang na-smile na lang ako. Kasi alam mo sa probinsya talagang kahit malayo sa bahay nyo, yung mga neighbors nyo, kahit sa iba pang sa barangay, makikilala mo yung halos yung mga tao. Kaya dito guys is so big difference talaga. Malaking pagkakaiba talaga, malaking adjustment ang ginagawa ko sa pag-move dito guys. Ayan guys. Sa mga baguhan pa dyan, at least mayroon na kayong mga idea sa mga kababayan ko dyan na papunta pa lang dito sa USA. Mayroon na kayong mga tips or mga ideas guys. I-share ko sa inyo kung ano ang mga kailangan yung gawin bago kayo pupunta dito. Kailangan mayroon kayong mga ideas para hindi na kayo ma-culture shock sa pagdating nyo dito at sa mga pag-adjust sa sarili nyo kasi at least mayroon na kayong idea. Ako talaga guys, wala talaga akong ka-idea kasi ang before wala masyado akong kakilala na nakapunta dito sa USA. So wala akong matanong-tanungan. Hindi kagaya ngayon, kahit wala kang kakilala, punta ka lang sa social media, sa Facebook, sa YouTube, Instagram or anywhere. Halos lahat ng mga tao nagsishare ng mga experiences diyan sa kanilang life pagdating sa ibang bansa. So, ayan guys. So, mayroon na kayong mga idea. So, ganito guys. Ito yung expectation ko guys. Ito ang yung iniisip ko. Yung nandoon pa ako sa Pilipinas. Ang iniisip ko talaga guys is yung Amerika is super talaga, super high. Yung wala na siguro doon, wala nang mga kahoy. Siguro malalaking building, makakita na ako ng mga malalaking building. Super maganda siguro guys doon. Napakaganda ang mga nakapaligid. So ayan guys. So pagdating ko dito, hindi pala guys, hindi totoo yung iniisip ko guys. Sabi naman talaga. Kasi yung sa isip ko talaga guys, grabe yung expectation ko. So, sa airplane pa lang ako guys, before nagland yung airplane, nakikita ko na yung mga kahoy-kahoy guys. Yung mga kahoy-kahoy. Sabi ko, oh my goodness, para man tong bukid. Bakit maraming mga kahoy? Ganyan. Ganyan ako guys. So yan ang talagang nasa first iniisip ko guys. Bakit may mga maraming kahoy? Amerika na ba to? Sabi ko sa sarili ko. So, sabi ko, ganito ba talaga ang Amerika? Sabi ko pagdating. So, pagdating ko sa airport guys, my husband picked me up sa airport. So, sumakay na kami ng sasakyan, ganyan. Pagdating ko sa bahay nila, talagang nagtingin-tingin ako sa paligid.
Naku guys, sabi ko kasi yung family ng husband ko is nakatira sa county area. Yung sa atin pa yun, parang ah, small town, ganyan guys, sa ano, parang province sa atin, yung province. Pero yung province nila dito guys is iba, yung maliit. Tinatawag din nila yung city, pero yung city nila guys is hindi yung city nila dito is parang small town sa atin sa Pilipinas. Para bang municipality. City, ang state sa kanila guys, yun ang city. Kaya big difference talaga guys. Na-confuse ako at first kasi sabi ko sa asawa ko, ito city ba to? Sabi ng asawa ko, oo. Sabi ng asawa ko, city daw. So yun ang city namin. So ganyan. Sabi ko, city pala to. So, yun, ang city sa amin is yung pareho sa ano, yung big city kasi kagaya ng Chicago, ganyan. Yan ang city sa amin, ganyan. Ang dito sa kanila guys is iba. Ang city sa kanila is yung parang municipality. So ayan guys, pag dating namin, ikot-ikot ako sa ano, sa paligid, sabi ko, ganito pala ang ano, yung Amerika. Iba naman, iba talaga ang Amerika. Akala ko talaga, sabi ko, makikita ko mga building, malaking building, ganyan. Hindi pala guys, hindi lahat. Oh my goodness. Yung mga malaking building pala guys, doon lang yun sa ano, yung sa big cities talaga guys. Lahat na mayroon din sa amin sa city ng tinitirhan ko, yung state na tinatawag nila, malaki din. Kaya lang, yung tinitirhan namin is mga 30 minutes from the city, yung state. Para sa atin, city, ang sa kanila is state. So, malayo. Yung sa amin is, yung municipality, malapit kami sa municipality talaga, sa center, sa sentro. So, ganyan guys. So, sabi ko, grabe no. Akala ko talaga walang mga kahoy-kahoy dito. So, ayan na guys, yung mga experience ko talaga dito. Pagdating ko pa guys, nakatira na ako doon dito sa ano, ang taga mga 1 month na, mga 1 month guys. Naku guys, ang lungkot talaga guys. Kasi, yung mga neighbors, hindi namin kakilala. Hindi sila kagaya sa atin guys na makipag-usap. Ganyan lang guys, wave-wave lang. Paglabas sa pinto, wave-wave lang. At saka bihira mo lang sila makikita guys. Hindi everyday mo sila makikita. Sometimes in a month once. Depende sa ano. Kasi pagdating nila sa bahay guys, diretso yan sila sa garage na pa-park. So naka-close agad. So unless kung sila ay nagwo-work sa labas, nag-cleaning sa yard, ganyan guys. So yan, mo lang sila makikita. Or minsan nagkasabay kayong lumabas sa garahe nyo. Yan lang kayo nakikita. Sabi ko, grabe naman talaga dito guys. Super lungkot naman talaga. Akala ko super masaya dito sa Amerika kasi ang nakikita natin sa movies, grabe talaga, ang ganda, super ano. So ito pa guys, yung kwento ko sa inyo. Yung buildings nila dito guys, hindi malaki guys. Yung mga mall nila is flat lang guys. Flat. Yung hindi pa yung malaking stories. Hindi. Ganito lang sa kanila guys. Flat. The reason is guys, sa atin is mayroon tayong typhoon. Dito sa kanila is tornado. So mahirap guys pag malaking building ang tinatayo nila kasi madali lang maano sa tornado. So yan guys, yung mga mall nila dito is flat lang siya. Minsan ang highest nila is 2-story. Ganyan lang guys. Mostly talaga is flat lang yung story nila. Sabi ko, grabe, akala ko naman super laki yung mga mall nila dito, mga malls, grabe. Yung mga shopping store nila, hindi guys, grabe yung expectation talaga sa sarili ko. Grabe yung expectation ko about sa Amerika. Kaya hindi nangyari yun guys. So ayun. So at saka pagdating ko pa dito guys, alam mo na yung laking probinsya tayo guys, di ba? Syempre wala tayong kaalam-alam sa mga mayaman style, yung
yung style nila dito guys is mayaman yun sa Pilipinas. Pero dito guys, mayaman o mahirap, mayroon sila halos lahat. Pari-pareho dito sa Amerika guys. Kaya yung mga sa bahay, mga gamit sa bahay or mga shower, mga ganyan guys, mga lahat ng mga nasa sa loob ng bahay guys, nandito sa bawat isa sa mga sa mostly talaga halos mayroon kami talaga ng mga kagamitan whatever you rich or poor or regular, just like that. Hindi ka ganyan ang nakadiferensya lang dito guys. So kaya kung anong nasa mayaman sa Pilipinas dito mayroon yan dito guys. So ayan. So sa probinsya natin guys, 'di ba, wala tayo masyadong mga gamit sa loob ng bahay. Halimbawa dito guys, yung shower. Wala kaming shower sa probinsya guys. So doon lang kami maligo sa faucet or doon sa spring. Kami maligo. So pagdating ko dito guys, mayroon pala yung mga sweet sa sa shower. Alam mo, hindi ko alam. Kaya mahiya naman din akong tumawag sa sa asawa ko. Wala ang asawa ko guys kasi nagtrabaho. So ako lang sa bahay. Alam nyo guys, yung pag-turn on ko sa faucet, hindi ko alam kung paano ipa-turn on yung sa shower. So yung tubig, dadaan lang sa ilalim. Grabe talaga guys. Yung natatawa ako sa guys kasi yung tubig na sa ilalim. Sabi ko, paano ba palabasin yung tubig dyan sa shower? So, wala man ako matanungan guys sa loob ng ng shower. Kuha na lang ako ng kabo guys. Doon ako nagkuha ng tubig. Kabo na lang din ako guys, nagamit ng kabo. Tabo sa tabo. Tabo ba yun sa Tagalog? Tabo. Sa amin kasi kabo yan sa Bisaya. Ganyan guys, mga experiences, natatawa talaga ako. Sabi ko, oh my goodness, para akong naglangoy dito na walang tubig kasi nandyan ako sa bathtub guys. Nandyan ako sa bathtub. Kasi at the same time yung shower, so bathtub sa yung tinatayuan mo at saka shower yung sa sa taas. Ganyan guys. So, yun yung experiences ko dito guys. Yun sa marami pa akong mga experiences na may share ko sa inyo. At saka din yun guys, ito din ang mahirap din guys. Lumaki tayo sa Pilipinas. Super, 'di ba? Hot yung weather natin doon, guys. Grabe. Dito, guys, pagdating ko dito, yung weather nila, guys, grabe talagang adjustment sa weather, guys. Super malamig. Grabe. Parang guys, parang nandoon ka sa freezer talaga, hindi lang sa refrigerator. Nandoon ka sa freezer, guys, kasi yung snow nagtutur ng ice. Grabe talaga ang lamig guys, grabe ang adjustment. Super mahirap talaga dito guys, lalo na kung baguhan ka pa. Lalo na talaga pag yung sa bago pa ako dumating dito. Grabe guys. Sabi ko sa sarili ko, oh my goodness, grabe, makayanan ko ba to? Sabi ko sa sarili ko kasi hindi lang sa malamig guys. Yun, napakalungkot. Kasi lahat ng mga tao dito guys is trabaho lang ng trabaho. Wala kang nakikitang naglalakad sa daan. Mostly bihira ka lang makikita dyan. Hindi kagaya sa Pilipinas, kung napapagod ka, pupunta ka lang sa neighbors mo. Nakipag, maritis, or nakipag usap, or kwento-kwentuhan, ganyan. Dito guys, hindi mo sila makikita. Kaya mahirap, malungkot talaga guys, kasi wala kang makwentuhan. Ganyan guys. Laki, yun ang pinaka big adjustment ko guys. Kaya mahirap. Kaya yung sa 3 buwan ko guys, sa 1 buwan ko pa lang guys, nagreklamo na ako sa asawa ko na gusto ko na magtrabaho kasi ayaw ko dito. Napakalungkot sa bahay, sa loob ng bahay. Wala kang makakausap, kundi yung TV buong araw. Kasi before guys, pagdating ko dito, wala pa yung masyado yung social media. So, nandyan ka lang talaga sa TV, nakafocus palagi. So, ayan, yun. Super talaga lungkot. Sabi ko na asawa ko, hanapan muna ako ng trabaho kasi gusto ko na magtrabaho. Ayan guys. So yun naman ang problema ko guys kasi hanapan na nga ako ng trabaho. Kaya lang, walang maghahatid sa akin sa trabaho. Kasi dito guys, ang mga trabaho, mga business dito guys is malayo. Yung mga kailangan mo talaga ng mag-drive kasi walang
public vehicles dito guys. Walang jeepney, walang mayroong bus pero bihira lang siya guys na dadaan. Nandoon lang mostly ang mga bus sa cities. Sa big city talaga guys. Dito sa mga para sa atin is mga municipality, wala yan wala guys. So mga Uber lang, mga Uber ganyan. So wala talaga maghatid sa akin guys. So na-force ako mag-drive. Alam mo guys, grabe talaga ang kaba ko guys kasi dumating ako dito is 25 years old na ako guys. So wala akong kaalam-alam talaga mag-drive at saka takot din ako mag-drive guys. Grabe talaga. So yun guys, experiences ko talaga dito. Super super talaga nagda-drive ako guys na parang kaba-kaba. Grabing kaba sa dibdib ko guys. Grabe. Ano ba yun? Ano ba yun sa Tagalog? Nakahadlok kasi yan sa amin. Ay, nakakatakot talaga. Nakakatakot guys mag-drive dito sa umpisa. Kaya lang, sinasanay ko yung sarili ko kasi ayaw kong magsisi sa bahay palagi kasi nakakalungkot guys. So ayun, nagda-drive ako guys at saka sa first month ko guys, na-accident ako pero hindi kasalanan ko guys, yung may bumangga sa akin. Bumangga sa akin guys, so kaya nani-nervous na ako palagi guys. Ayan, super talaga yung big really adjustment ko dito guys. So super mahirap sa umpisa, kaya sa mga baguhan pa dyan, sa mga gustong pumunta dito sa USA, sa Amerika, ayan guys, start kuha ng mga tips or mga ideas kung anong gagawin nyo guys dito sa Amerika pagdating nyo dito para hindi kayo mahihirapan. So, ayan guys, mayroon na kayong mga idea. Lalo na sa mga baguhan. Sa mga baguhan, kailangan nyo nang mag-learn dyan ng driving sa Pilipinas. At least, pagdating nyo dito, hindi na kayo mahihirapan. Kasi yan importante talaga pag pumunta na kayo dito sa Amerika kasi yan importante kasi at first dito din sa pag-apply mo rin sa mga job, tinatanong ka rin doon sa kung may driver license ka ba, nagde-drive ka ba, sa ganyan tinatanong ka niyan. Kasi importante sa kanila guys na reliable employee. So ganyan guys, kasi pag mayroon kang sasakyan, that means you are reliable to be there every day sa work. So, ayan guys, isa din yun sa driver license. Isanay mo na yung sarili mo na wala kang makakausap dito na palagi. So, be prepared na iba talaga yung culture nila dito guys. Mahirap mag-adjust sa mga culture. Lalo na sa atin na mahilig tayo makipag-usap sa mga kakilala natin. Kahit hindi kakilala, nakipag-usap dito, hindi guys, parang weird sa kanila dito guys pag makipag-usap ka sa hindi mo kikilala. So, ayun guys, yan ang big difference talaga. So, isanay mo yung sarili mo na malungkot dito guys. Kaya, mag-isip ka na kung anong mga dapat mong gawin para hindi ka malungkot. Ayan guys, so yung mga tips natin dyan. Mga tips para sa inyo sa mga papunta pa lang dito. So, yan lang muna today guys ang isi-share ko sa inyo. Next time, isi-share ko sa inyo yung mga experiences ko talaga dito. So, para mayroon kayong mga ideas pag dumating na kayo dito. At saka sa mga tao, sa mga kababayan natin para malaman din nila kung ano ang buhay natin dito sa Amerika. So, ayan lang muna guys. So, next time, huwag niyong kalimutan manood sa videos ko at saka subaybayan niyo yung mga videos ko. Huwag niyong i-skip yung ads guys para matulungan niyo yung channel ko. So, yan lang guys. See you next time. Kung mayroon pa kayong gustong i-video ko or gawan ko ng videos, i-comments nyo lang below guys para gawan ko siya ng videos, mga question and answers dyan. Kahit ano guys na gusto nyong gawan ko ng videos tungkol dito sa Amerika, i-comments nyo lang yan dyan sa ilalim. And thank you for watching guys. See you sa mga next videos ko. Huwag nyo kalimutan. Sa mga hindi pa nag-subscribe, hit nyo na yung subscribe below and hit the notification bell para updated kayo sa mga new upload videos ko, and hit nyo na yung all para mapanood nyo lahat ng mga videos ko guys. Thank you sa inyong lahat guys and hopefully I will see you next time. Bye!